Hindi na mabisita ang ilang public cemetery sa Hagonoy, Bulacan dahil lubog na sa baha at putik ang mga nicho. Ayon sa Santa Ana Parish Office sa Hagonoy, dahil ito sa problema sa baha na hindi nalulutas sa kanilang lugar. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Yan, Chudoro rin, di ba? Yan, oh. Nanlulumo si Tess nang madatna ng libingan ng kanyang mga magulang sa Hagonoy Catholic Public Cemetery. Ang bumungad sa kanya, baha, putik at lubog na mga nicho. Kasi nga tignan mo naman, kawawa naman. Oo nga, wala na sila pero yung buto, ala-ala, paano mo yun maano, di ba, bilang anak? Kaya talagang inano na namin, nailipat na. Aniya, mas malala ang sitwasyon ngayon kumpara noong isang taon. Ang hirap lumakad kasi kagaya niya, nakita mo lumulubog, di ba? Kaya talagang ito na yung binao namin bota para alam na namin na ano man mangyari, makakapasok at makakapasok kami. Worse. Kaya siguro po sa gobyerno rito sa Hagonoy, kung sino man po yung nakasasakupan, sana po mabigyan din ng pansin. Isa rin si Mang Rodelio sa mga maagang dumalaw sa libingan ng kanyang mga magulang. Takot siyang hindi na makapasok kapag tumaas pa ang tubig. Pag marami nung dumadalaw, kakalkal na ulalim mga tubig, halong babaho, mahirapan na eh. Hindi mo na makitidadaanan. Ma-shoot ka pa ko sa butas. Anila, okay lang sana kung ang umaapaw ay mga taong dumadalaw, huwag lang ang tubig. Dito pa lamang sa bukana ng Hagonoy Public Cemetery, umaabot na hanggang tuhod ang tubig baha. At kung babaybayin mo hanggang dulo ng sementeryo, maaaring umabot hanggang bewang. Dagdagan pa ang sasalubong sa iyo ng makapal na putik. Sa Peralta Public Cemetery naman, halos wala nang dumadalaw dahil lubog sa tubig ang mga nicho. Wala po. Walang bumibisita akong nakikita. Tatay ko nga rin doon sa kabila, wala din eh, lubog din eh. Ganoon, hindi kami napupuntahan, ilang taon na. Ayon sa isang kawani ng Santa Ana Parish Office sa Hagonoy, ang dahilan ng hindi malutas-lutas na problema sa baha sa lugar. Binabaha. Bakit? Kasi alam niyo naman na ang Hagonoy ay biktima ng mga ghost project na wala ang mga flood control o hindi nagawa. After ng high tide, temporary wall noong taong 2022, pero natigil sapagkat hindi na rin kinakaya ng pansamantalang flood wall ang ragasa ng tubig. Pagka nagsasabay ang habagat at ang high tide. Higit 5,000 ang nakalibing dito pero ayon sa parokya, dahil sa sitwasyon, kakaunti na lang ang nakakadalaw at ang ilan ay inilipat na ang kanilang yumao sa ibang sementeryo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.